So ayun mga par, magandang araw sa inyong lahat. So ayun, papanoorin natin tong bagong labas, yung pinag-uusapan ngayon sa internet, kung magkakatotoo nga ba yung magaganap na internet apocalypse sa Pilipinas. Okay, so di lang sa Pilipinas, baka sa buong mundo. Kung totoo nga ba ito, titingnan natin dito sa ginawang video ni Master Pinoy Mystery Channel. Dito natin malalaman kung totoo bang mangyayari o magaganap to. Kasi naganap na daw to dati, sabi ng iba. Pero may sabi-sabi din sa iba sa internet, para mas malakas daw to ngayon. Titingnan natin kung totoo nga ba o hula-hula lang. Pero sabi ng NASA, totoo daw na magaganap. Titingnan natin. Papanoorin natin, baka may malaman tayo kung sakaling mangyari to. Di may alam na tayo kung anong dapat natin gawin, at makapaganda na rin tayo kung anong sakaling mangyaring sakuna. So yun lang mga par. Before ko pala i-start ang video, please like and share and subscribe ng video na to. Thank you, maraming salamat. Solar Superstorm, ang kinatatakutang magdudulot ng blackout sa worldwide. Yung palang tawag doon, Solar Superstorm. Para din siyang bagyo. Storm din ang tawag sa kanya. Solar Superstorm. Web at pagkawasak sa buong internet. Nag-viral sa social media ngayon ang pinaniniwalaang magaganap sa taong Oo nga, viral na viral to. Hanggang YouTube, TikTok, Facebook. Kita ko lagi ito pag nag-click ako, nagsaswipe ako, lalo na sa TikTok, kitang-kita ko lagi ito. Pero wag naman sana. Malaking problema to sa atin mawawala ng internet Halos lahat ng galaw dito sa ating mundo lalo na dito sa Pilipinas, lahat ng paggalaw gamit ang internet, lalo na sa mga bangko, lalo sa GCash, mga ganun. Araw-araw. 2024, masisira ang mga satellites, mga antena at mawawala ang lahat ng koneksyon. At ang masahulay, maiistorbo ang daloy ng kuryente. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang balita hinggil sa Solar Superstorm ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa buong Pilipinas kung magaganap. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Yes na. totoo ba? Marami ang nalilito at natatakot sa kumakalat na balita, ang pagkawasak ng mga radio waves na sinasabing resulta ng isang napakalubang solar superstorm. Upang masuri ang balita kung totoo o kalokohan lang, Narinig nyo na mga pare, yung sinasabi niyang hindi lang basta solar superstorm, ibig sabihin malakas nga to. At nakakatakot nga talaga to. mas maigi siguro kung linawin muna ang kahulugan ng mga Ingles na terminolohiyang gamit ng mga eksperto upang sa ganun, hindi ma-misinterpret ang mga ulat at hindi kumalat ang maling balita. Ano ba ang sinasabing solar storm? Alam ng mga netizens na ang salitang storm sa wikang Tagalog ay bagyo at ang salitang solar ay tumutukoy sa araw dahil solis ang tunay na pangalan nito. Kaya kapag sinabing solar storm, ito ay bagyo na mula sa araw. Bagamat tinawag na bagyo, hindi ito yung karaniwang buhos ng ulan at hampas ng hangin. Ang solar storm ay buhos ng plasma at hampas ng magnetic field. At dalawa ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng bagyong galing sa araw. Kung pagmamasdan ng ating sun, mapapansin na maraming gumagalaw sa ibabaw nito.
Pero hindi yan apoy dahil walang apoy sa kalawakan. Iyan ay gumagalaw na plasma. Dahil sa pinakaloob o core ng araw ay bilyong-bilyong nuclear bomb na sumasabog bawat segundo, bawat minuto at bawat oras. Dahil dyan, may ilang mapapansing kakaiba katulad ng mga itim na tuldok o mga sunspot. Makikita din na mayroong mga parang tumatalsik papalabas. Ito ay mga bumubulwak na magnetic fields. Ayon sa European Space Agency na kapag nagsalubong ang dalawang magnetic field, ito ay sumasabog. Para bang dalawang kable ng kuryente kapag tumama sa isa't isa ay nagsho-short circuit. Ang liwanag na dulot ng nagsalpukang magnetic field ay ang tinaguriang solar flares. Tinawag na flare dahil sa ito ay parang kumislap, ang unang dahilan ng solar storm. Pero may pangalawang dahilan ito, ang mas malakas na pagsabog, ang tinaguriang coronal mass ejections. Ang pahayag Walang tawag doon. Coronal mass ejection. Ang galing niya mag-explain ng mga bagay-bagay na talagang maiintindihan mo. Malaking tulong to sa mga bata, lalo na sa mga bata ngayon. Tsaka hindi lang sa mga bata, sa katulad nating nagtatanong kung ano bang sakaling mangyayari, kung bakit ba nangyayari tong solar storm na to. ng Space Weather Live na ang coronal mass ejections o CME ay tumutukoy sa mga bagay na tumitilapon galing sa araw kapag may malaking pagsabog, para bang bumubulwak ang napakainit na plasma. Tinawag itong coronal dahil para itong corona na nasa ibabaw ng araw, at ang mass ejections ay yung mga bagay na tumitilapon. Sa madaling sabi, kapag nangyari ang solar flares at ang coronal mass ejections, dito nagsisimula ang bagyo na galing sa araw. Ang solar storm ay minsan nagaganap araw-araw, pero minsan Hindi lang pala yun dapat ang katakutan natin, yung mga bagyong paparating sa ating buwan-buwan. Minsan mga buwan-buwan nga, minsan dalawang bagyo sa loob ng isang buwan. Pero hindi pala tayo dapat katakutan yung bagyong galing sa araw. Talagang kakaiba ito, mas malaki yung pinsalang may magagawa dito sa atin. isang beses lang sa isang linggo, depende kung panahon ito ng solar maximum o pinakamaraming aktibidad sa araw. Kung mahina lang ang solar activities, hindi ito gaano nakakaapekto sa ating daigdig. Pero yung tinatawag na solar superstorm ang kakaiba. Ito yung nangyayari sa panahon ng solar maximum kada 11 taon na kinatatakutan ng marami. Kapag naganap ang mas marami Ibig sabihin, kada 11 taon, nagaganap ito. solar flares, asahan mo na mas malaking coronal mass ejections ang susunod. Magpapaulan ito ng mga gas, hydrogen, helium at plasma papunta sa atin. Kung normal lang na solar storm, mawawalan ito ng lakas dahil sa magnetic field ng Earth. Subalit kapag ang tumilapon ay sandamukal na kuryente at magnetic fields dahil sa matinding pagbulwak ng araw, ito ang dapat paghandaan. Bumabagyo ng kuryente at magnetic fields mula sa araw dahil sa mga pagsabog doon. Hindi natin ito nakikita, pero dekuryente at magnetic ang mga ito. Kapag tumama sa Earth, magkakaproblema sa kuryente at sa internet. Pero hindi naman palaging nakakaapekto dahil meron tayong panangga. Tinutulak ito ng magnetic field na bumabalot sa ating daigdig. Maraming teorya ang nahagilap ng mga eksperto kung papaano nagkaroon ng magnet ang Earth. Ano't ano pa man ang katotohanan, napagalaman na ang Earth ay isang malaking magnet. Kaya kapag gumamit ka ng compass, palaging tumututok ito sa North Pole o sa itaas ng daigdig. Dahil ang magnet ay palaging may dalawang dulo, negative pole at positive pole. Ang dalawang dulo ang mas matinding humahatak ng bakal. Subukan mo kung meron kang magnet, mapapansin na yung dalawang dulo ang mas malakas makahatak ng bakal kumpara sa gilid. Iyan ang katangian ng isang magnetic field. Ganon din ang magnetic field ng ating daigdig. Kapag nasa pole ng solar storm, nasasangga yung umuulang kuryente at magnet. Pero nahahatak sa North at South Pole. Kapag nabara ng magnetic field ang kuryente at magnet na dala ng solar storm, nahahatak ito sa ibaba at itaas ng Earth. Ito ngayon ay nagiging maberdeng ilaw
kapag humalo sa nakabalot na hangin sa ere. Ang tawag dito ngayon ay Aurora Borealis sa itaas at Aurora Australis sa ibaba. Ganun palang tawag sa mga ganun pangyayari. Kaya pala tayo nagkakamero ng Aurora Borealis. Fenomena na binibisita ng mga turista sa bansang Finland, Sweden at sa maliit na isla ng Tasmania ng Australia. Pero ang bad news ay, minsan sa panahon ng solar maximum, yung mga kislap sa araw ay mas maliwanag at yung mga pagbulwak ay mas malaki. Bagamat may panangga ang Earth, may mga nakakapasok pa rin at nakakaapekto sa mga radio waves at daloy ng kuryente. Kung magaganap ngayon, siguradong mawawasak ang mga antena at satellites na ginagamit sa World Wide Web. Ito ang kinatatakutang nag-viral sa social media. Ang tinaguriang Internet Apocalypse. Nakakatakot yun yung internet apocalypse. Mawawalan tayo ng internet. Ang tanong nun, kung ilang buwan o ilang, baka abutin pa ng taon bago nila maayos. Siyempre, aayusin nila lahat yun Nakakabahala nga to. Pero wag naman sana. Magdasal na lang tayo. Diyos lang din naman nakakaalam nito Nakakatakot to. Yeah, ganda. Magkaroon kaya ng Internet Apocalypse sa Pilipinas? Isa sa mga malubhang solar superstorm na naitalaga ay yung naganap noong taong 1859. Yun sinasabi ko nung naganap na daw dati noong 1859. Di pa ako boy nun Kaya hindi ko pa alam kung ano mga nangyari doon. Base sa space.com, ang pinakamatinding solar storm sa kasaysayan ay ang Carrington Event. Sanhi ng napakatinding coronal mass ejections o pagbulwak sa araw na nagpaula ng sari-saring gas, photons at plasma na dekuryente at magnetic. Isa sa unang nakapansin ng mga nakabubulag na kislap mula sa araw ay si Richard Carrington, kaya tinawag itong Carrington Event. Sinundan ito ng pagsira sa mga kagamitan at kasangkapan, at ang mga mabeberdeng ilaw sa ere na kadalasan ay natatanaw lamang sa ibaba at itaas ng daigdig ay napadpad rin sa mga bansang nasa gilid. Mula noon, naging peligro sa mata ng sanlibutan ang solar superstorm. Pinaniniwala ang nagaganap kada 11 taon at siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na batay sa pahayag ng European Space Agency na ang pinakamalaking solar X-ray flare na tinawag na X-28 ay naganap. Ano ang ibig sabihin nito? Dahil sa nangyayari ang solar maximum kada 11 taon, ibig sabihin lang na ang kasunod ay sa taong 2024. Katakot ito. Next year na anong buwan na ngayon? November na. Next month December na. Matatapos sa 2024 na. Hindi lang natin alam kung anong buwan sa 2024 ito magaganap. Pero wag naman sana. Dahil dito sunod-sunod ang mga balita mula sa Pilipinas hinggil sa peligro ng solar superstorm ang kumakalat. Katulad noong 15 ng Nobyembre taong 2023, nagbabala ang Page 1 PH na ayon sa mga sayentipiko, mabubura ang mga internet connections dahil sa solar superstorm. Kung iisipin nga naman, isa itong nakagigimbal na babala mula pa sa mga eksperto. Tapos, may mga ulat pang lumabas na binanggit din ang NASA. Hindi lamang mula sa isang mamamahayag lumabas ang nakakatakot na balita.
Dahil sa 1PH, sinabi noong ika-22 naman ng Nobyembre na may solar superstorm na bubura sa mga internet connections ng ilang linggo o maski ilang buwan. Ganon din ang babala sa Spot PH. Isipin nyo na lang mga pare, pag nawalan tayo ng internet sa loob ng isang linggo ay malaki ng kawalan sa atin yun. Lalo pa kaya yung abutin ng buwan o kaya taon. Maapektuhan ng mga trabaho natin nun. Kasi lahat yun ng trabaho natin ay gumagamit na halos lahat ng internet connection. Paano tayo nito? Na kung may kakayahan ba ang isang solar storm na magdulot ng tinaguriang Internet Apocalypse. Mga balitang nakakayanig nga naman ng kalamnan at nakakapanggulo sa isipan. Subalit may isang problema sa mga balita. Bagamat totoo, ay mukhang nami-misinterpret ng ilang netizens. Bakit kamo? Kung muling babasahin, mapapansin na ang headlines ay Can a solar storm cause internet apocalypse? Tapos, yung isa ang headline ay Solar storm that can wipe out the internet. Kung tatagalugin ng mga ito, kaya ba ng isang solar storm na magdulot ng internet apocalypse? Tapos yung isa, ang solar storm na kayang bumara sa internet. Kung susuriin ang mga pahayag, ito ay mga tinatawag na hypothetical o sa Tagalog ay kung mangyayari o kung magkakaganon. Hypothetical lang, pero hindi ibig sabihin na ito ay mangyayari talaga. Katulad ng balita hinggil sa Y2K bug, ang anomalya sa Ibig sabihin niya dito, hindi pa naman siguradong mangyayari o magaganap talaga. Pero mas mabuti na ring handa tayo kung sakaling mangyari to. At least nakahanda na tayo kung sa mga sakunang pwedeng mangyari o may dulot nito sa atin. Napaka nakakabahala nga ito. Sa computer chips na maaaring sumira sa lahat ng kasangkapan noong taong 2000. Isa ring hypothetical dahil kaya talagang sumira. Pwedeng mangyari pero hindi ibig sabihin ay mangyayari. Sa isang panayam kay Sanjitha Abdujyoti, ang propesor na sumulat ng pahayag hinggil sa Internet Apocalypse, ayon sa Times of India, ay umamin na hindi pa aprobado ng scientific community ang kanyang sinulat hinggil sa Internet Apocalypse at nagsisiraw ito sa paggamit niya ng kataga dahil nga sa ngayon ay kumalat ito at nag-viral at nagdulot ng pangamba. Pinaliwanag ng eksperto na hindi ito isang balita o prediksyon, ngunit isang pagsusuri at pag-aaral kung papaano matutugunan ang solar storm. Ganun pa man, ito ay kumalat at naging laman ng balita sa Pilipinas. Pero ang good news ay ayon sa mga eksperto na hindi ito dapat ikabahala ng mga Pilipino dahil kadalasan ang apektado ng solar superstorm ay yung mga bansa na malapit lang sa Northern at Southern Hemisphere. Pero kahit na sabihin nilang hindi tayo apektado, nakakabahala pa rin to kasi hindi natin alam, 'di ba? Wala din makakapagsabi kasi ng mga pwedeng mangyari. Kaya mananatili pa rin tayong handa sa lahat ng pwedeng mangyari. At least hindi tayo magugulat. Ang Pilipinas ay isa sa mga nasa gilid. Maapektuhan man ito kung baka sakali ay hindi gaano. Maigi talaga kung ang kaalaman ng isa ay tumpak at hindi misinterpretation upang hindi mabahala sa mga nagva-viral. Kung pag-iisipan ng maigi, kada 11 taon nagkakaroon ng solar superstorm na makakaapekto sa internet. Bakit hindi ito naramdaman sa Pilipinas noong 2003? At bakit hindi nawala ng kuryente ng ilang buwan noong taong 1992 o noong 1981? Pero kung gusto mong makasiguro, kailangan makipag-ugnayan ng pamahalaan natin sa mga otoridad upang maipaasa ang babala kung magkakaroon talaga ng solar maximum sa taong 2024. At kung gusto mo talagang makasiguro, sa oras na narinig mo ang balita, tanggalin mo yung mga nakasaksak na electrical plug sa bahay upang hindi mag-short circuit ang iyong mga kasangkapan. Umaasa ang lahat na ganito rin ang ipapalakad ng gobyerno sa mga electric grid na pansamantalang papatayin ng kuryente kung sakaling may solar superstorm. Mawalan man ng koneksyon ng ilang oras, nakaiwas naman ang lahat sa malaking sakuna. Anong aral ang mapupulot dito? Minsan ang balita ay nakakagimbal, lalo na't sinamahan pa ng salitang apocalypse ang headlines. Mukha nga namang biblical ang dating.
Bukod doon, ay may ugnay pa sa internet na napakahalaga para sa lahat. Pero kung susuriin naman ng mabuti ang isang pahayag at tatagalugin ng maayos sa isipan, ay sigurado makakaiwas sa misinterpretation at sa gulo ng damdamin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa. So yun dun mga par, hanggang dun lang yung kanyang paliwanag tungkol dun sa magaganap daw na internet apocalypse dito sa ating mundo. Pero kung sakali man totoo, malagi pa rin tayong handa. Maghanda pa rin tayo at magdasal kasi Diyos lamang na nakakaalam kung anong mangyayari sa atin. Kasi siya lang din naman ang lumikha sa atin. Pero wag lang tayo lagi mawawala ng pag-asa, lagi lang tayo magtiwala sa Kanya. So yun lang mga par. Sana nasagot ang mga katanungan nyo tungkol dito sa magaganap na solar storm, sabi nila. Yung internet apocalypse. Maraming salamat sa inyo mga par. Hanggang dito lang. Huwag nyo kakalimutan mag-like and share and subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat. Peace.